So ngayon po, ang title ng ating pong ituturo or message ng Lord sa atin is Live with Love. Ano po ibig sabihin ng live? Ano po ibig sabihin ng live? Mabuhay. With love. Mabuhay kayo ng may pag-ibig. Mabuhay kayo ng may pagmamahal. Yan po ang mensahe po natin sa araw na ito. At meron po akong tanong dyan para po sa ating lahat. Are you known by love? Ikaw ba bilang isang Kristiyano na nakakakilala sa Diyos, kilala ka ba bilang isang Kristiyanong mapagmahal? Kilala ka ba bilang tao na marunong magmahal? May gumaganon, okay. Pero usually, di ba, ang hirap talaga, ang hirap magbigay ng pagmamahal, lalo na sa taong hindi ka mahal-mahal. Madaling magmahal kasi magaan, kasi easy lang. Pero pag nandiyan na yung mga storms, nandiyan na yung problema, ang hirap magmahal. Tama po? Sabi po sa John 13, verse 34 to 35, A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Kanina nabanggit din po ito. Ito po ay isang commandment ng Diyos sa ating lahat na magmahal po tayo. Hindi po ito pag nafe-feel mo lang, it is a commandment sa ating mga Kristiyano. And paano ba tayo magmamahal? Sabi po sa 1 John 4 verse 19, we love because He first loved us. Sino po ba yung tinutukoy dito na unang nagmahal sa atin? Si Jesus lang. Wala na pong iba. So kung tayo, hindi tayo nakakakilala sa Diyos, hindi natin kilala si Jesus, we don't know how to love. Hindi po natin alam kung paano magmahal. So, tayo, lagi nating nararamdaman yung pagmamahal ng Diyos. Overflowing yan, kumbaga. Para tayong baso na sinalok mo sa ilog. Ano mangyari sa baso pag nasa ilog? Di mo na makikita kasi nakalubog na siya. Yung tubig, yun ang pagmamahal ng Diyos. So tayo bilang mga tao, para tayong baso, overflowing yung pagmamahal ng Diyos. Kung overflowing po ang pagmamahal ng Diyos, bakit hindi po natin kayang i-share sa iba? Kung nag-overflow na po pala. Pag nilay-nilayan po natin yon, kasi kailangan po nating i-share talaga ang pagmamahal, lalo na po sa panahon ngayon na ang dami pong nangyayari na hindi po maganda. And isa po tayo, ikaw, ako, we are representative of Jesus dito po sa mundong ito. Sabi po sa John 15, verse 8 to 12, This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. As the Father has loved me, so have I loved you. Now, remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in His love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. My command is this, love each other as I have loved you. Tignan nyo nga po yung katabi nyo. Sige po, tignan nyo. Tignan nyo. Tignan nyo, tutusan. Yan bang katabi mo, kaya mo bang mahalin? Kinilig. Kinikilig sila. So dito po sa ating po pagsisimula, i-share ko po sa inyo yung 7 laws of love. 7 na batas. Batas sa ibig sabihin, kailangang sundin. 7 laws of love. Una, love requires commitment. Ayan. So, commitment, ano po ba ang commitment? Ano nga ba yung commitment? Alam natin kung ano yung word na commitment, pero di natin kayo i-define, no? So yung word na commitment, it is the act of binding yourself to a course of action. Ibig sabihin, may kailangan kang gawin. Kapag nagmamahal ka, kailangan may ginagawa ka, may action ka. Hindi yung puro ka lang salita. No? Mahal mo, pero wala ka namang ginagawa, wala ka namang action na ginagawa. Tingin niyo ba pagmamahal yun? Hindi, di ba? Kasi hindi natin nakikita rin
sa galaw. I-share ko po yung story ni Ruth. Sino po nakakilala kay Ruth sa Bible? Ruth. Ayan, isa lang po. Sige. Ang dami ng series na dumaan dito na pinakilala si Ruth. Di nyo pa rin kilala. Sino po si Ruth? Sino nakakilala? Taas ang kamay. 2 na, 3, 4. Sige. Papakilala ko po ulit siya sa inyo. Si Ruth, isa siyang Mobita na nakapangasawa ng isang Hudyo. So, yung asawa niya, si Malon, namatay. So, naiwan siya na childless widow. Ibig sabihin, wala siyang asawa at wala rin siyang anak. So, ang kasama lang po niya is si Noemi. Tama ba, Noemi? Naomi. Noemi. So, yun yung mother-in-law niya. Nung paalis na sila, pupunta sila sa... saan sila punta? sa Judah. Sabi ni Noemi sa kanya, sige na, okay lang ako. Wow, ganun, okay lang talaga yung sinabi. Okay na ako. Sige na. Kaso si Ruth, ayaw niyang iwan si Noemi. Ayaw niya na mag-isa si Noemi. So, ang sabi dun sa Ruth 1 verse 16, Ruth replied, "Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God." So nakikita po natin yung commitment niya dito sa mother-in-law niya na si Noemi. So kayo ba, ito na naman tayo sa tanong kayo ba, kaya niyo bang magsakripisyo para sa commitment sa isang tao? Sige, kayo na lang po sumagot. Ayan. Pero ito po yung talagang gusto kong i-share sa inyo. Maliban po kay Ruth, meron po tayong isang taong pagpupukusan dito. At walang iba po kundi si Jesus. Nung nabuhay po si Jesus dito sa mundo natin, pinakita rin po niya ang commitment niya sa kanyang Father. God the Father, ang ating Ama. So siya po, nakita natin nung siya ay nakapako sa krus, di nakitang personal, pero nabasa natin sa Bible, na ang sabi niya sa Luke 22 verse 42, "Father, you are willing. If you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done." Nakita niyo naman po kung gaano kahirap yung pinagdaanan po ni Jesus Christ nung panahon na siya ay nabuhay dito. Hindi po ganun kadali ang buhay niya. Parang kulang na lang itratuhin siya na hayop. Kasi 'di ba tuwing Holy Week napapakinggan natin talaga yung full story niya, kung anong klaseng pananakit at pagmamaltrato ang ginawa sa kanya. Anak siya ng Diyos at siya lang kaisa-isang anak ng Diyos. Pero ginawa pa rin niya yun para sa atin. Bakit? Dahil sa commitment niya sa Panginoon. So commitment demands a choice. Ano po ba yung choice? Ladies' choice? Ano ba yung choice? Ano ba yung decision? Pagpili. So ang pagmamahal, pili. You always choose to love. It's always a decision we make every day. So yung tipong kahit anong nangyayari sa paligid mo, kahit anong mga pagsubok ang nangyayari sa paligid mo, you choose to love. Pinipili mo pa din na magmahal. Pipiliin ka sa araw-araw. Wow, mga ganun, di ba? O, kinikilig na sila, So, ang love, hindi po ito nakadepende sa kung anong nararamdaman. Ang dami po kasing tao ngayon na kinilig ng konti, parang mahal ko na siya. Wow, di ba? Sinundot lang ng konti, parang, uy, mahal ko na. Pero yun pala, hindi nila alam i-differentiate yung love sa infatuation. So kung hindi mo kayang mamatay para sa tao na yon, hindi yun pagmamahal. So punta po tayo sa number 2, love selflessly sacrifices. John 15 verse 12 to 13. My command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Tignan mo ulit yung katabi mo.
signal lang. Tignan mo yung katabi mo, kaya mo bang mamatay para sa tao na yan? O kaya mong pumatay para sa sarili mo lang? Sabi sa 1 John 3 verse 16, "This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters." So what is love? Kaya mong mamatay para sa taong yan. Kaya mong mamatay para kay Lord. Pinaglalaban mo. Pinaglalaban ng patayan. Ganong kalala. So kung di mo kaya mamatay para sa tao na yan, hindi ko alam kung pagmamahal ba talaga yon. So Ephesians 5 verse 2, "And walk in the way of love, just as Christ loved us, and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God." So si Jesus Christ again is another example of sacrifice. Si Jesus, siya lang naman yung nag-iisang Diyos, ay isang anak ng Diyos. Andun na siya sa lugar kung saan napakagaan na ng buhay. Hindi natin mapaliwanag kung gaano kagaan ng buhay. Pero dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, nakikita niya kung gaano kalupit ang mundong to. Pinadala niya ngayon si Jesus Christ dito sa lupa. At anong ginawa sa kanya? Kabaliktaran ng buhay niya doon sa taas. So Jesus gave up His life for you to live. Para mabuhay ka, kailangan niyang mamatay. And tayo, as Christians and as we strive to know more about God, dapat nagre-reflect din sa atin na yung love, hindi lang siya tuwing masaya ka lang. You always give love, hindi kapag convenient lang sa'yo. Hindi ka magbibigay ng pagmamahal kapag kasayo lang yung benefit. Kahit walang benefit, magbigay ka ng pagmamahal. Kasi ganyan ang ginawa ni Jesus sa inyo, sa ating lahat. Number 3, love speaks truth. Ayan. Marami kasing medyo nalilito dito eh. Kasi sabi nila, porket sinabi nyo na yung katotohanan, okay na yon. Basta sinabi natin yung katotohanan, okay na yan. No? Sabi sa John 8 verse 32, "Then you will know the truth, and the truth will set you free." Tama nga naman na kapag nalaman mo na ang katotohanan, doon magsisimula na makalaya ka sa kasinungalingan. No? And lagi yan sa mga courtroom, sa mga sa courts natin, lagi sinasabi the truth will set you free. Kasi yun yung start. Pag nalaman mo na yung katotohanan, doon ka nalalaya. Pero, i-differentiate po natin yung telling the truth sa being truthful. Magkaiba po kasi yun. Magkaiba yung sinabi mo lang yung totoo sa pagiging totoo. Gets niyo po? O, bibigyan ko po kayo ng senaryo para medyo hindi po kayo gumaganong-ganon. Nakikita ko na pumupungay na yung mata niyo eh. Gagawin ko lang example lang po to, hindi po to totoo. Example lang. Yung kapatid ko, kunwari, nagulat siya. Yung kapatid ko, naglalaro siya ng pellet gun. Familiar po kayo sa pellet gun? So yung pellet gun, medyo delikado siya kapag hindi tama yung aim mo or yung target mo. Ngayon, naglaro siya. Kinasa niya, and unfortunately, accidentally, napindot niya yung trigger. So pag nangyari yon, pag napindot mo yung trigger, lalabas yung bala. Ngayon, yung bala tumama sa manok ng lolo ko. Okay? Tawa si lola. Yung manok ng lolo ko, namatay. So si Princess, sabi niya, hala, may nakakita ba? So tingin-tingin siya sa paligid niya. Wala siyang nakita na nakatingin sa kanya. Ginawa niya, naghukay siya. Hukay siya. Tapos nilibing niya yung manok. Nag-sorry siya sa manok. Sorry, napatay kita, sabi niya. Ngayon, di niya alam, nandun ako. Kitang-kita ko yung nangyari. Alam ko yung ginawa mo. Noong gabi na, kakain na kami. So, syempre pagkatapos kumain, maghuhugas. Okay? Tawa siya, oh. Ayaw maghugas, ah. So, sabi ng lola ko, Ella, ikaw na muna maghugas. Sabi ko, hindi po. Si Princess po yung maghuhugas. Kasi po, masipag po siya. Binulungan ko ngayon si Princess. Sabi ko sa kanya, alam ko yung ginawa mo kaninang umaga. Maghugas ka. Syempre siya, guilty siya.
Hala, alam ni ate. Hugas siya ngayon. Hugas siya. Tapos dumaan ng isang linggo, ganun lagi. Kapag may uutos sa akin, iuutos ko sa kapatid ko. Kasi ginagamit ko yung pang-manipulate sa kanya. Noong time na natauhan si Princess, parang ginagamit ako ni ate Sabi na ngayon sa lolo ko, punta siya sa lolo ko, Lolo, may aaminin ako sa inyo. Sabi ng lolo ko, ano yun? Napatay ko po yung manok mo last week. Alam ko na yun. Alam ko kung anong ginawa mo. Inaantay ko lang kung kailan ka magsasabi. Inulam pa nga natin yung tinola kagabi, di ba? Kasi alam ng lolo ko na napatay niya yung manok accidentally. Ano po ba pinupunto ko dito? Hindi yung tinola, ha? Ang pinupunto ko dito, minsan, yung katotohanan, ginagamit ng tao pang manipulate, pang control sa isang tao. 'Di ba? Pero yung truthful, wow, pumipiyok pa. Pero yung pagiging truthful, yung ginawa ni Princess. Naging honest siya sa sarili niya na nagkaroon siya ng kasalanan at umamin siya sa lolo ko. Gets niyo po? Ganito yon. Pag nagkakaroon tayo ng mga pagkakasala, minsan, yun yung nagiging hadlang natin na lumapit sa Diyos. 'Di ba? Sasabihin natin, hindi pwede kasi napakadumi ko, ang dami kong ginawang kasalanan. Lord, wag. Ikaw itatalikod sa Lord. Si Lord nandyan lang. Pero siya, nag-aantay lang siya na ikaw lumapit mismo sa Kanya, kahit alam na niya kung anong ginawa mo. So para ma-apply po natin itong pagiging truthful, you need to be honest to yourself and you need to be honest to God for you to be honest to other people. Hindi ka magiging totoo sa mata ng ibang tao kung sa sarili mo hindi ka totoo. So the truth will set you free. Another example, ito naman sa Ephesians 4 verse 15. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every aspect the mature body of Him who is the head, that is Christ. Speaking the truth in love. Ano po ba ibig sabihin nun? No? Hindi lang ito yung basta-bastang sinabi mo lang yung totoo. Yung katulad ng nangyari kanina. Dapat, kapag nagsasabi kayo ng totoo, alam nyo rin kung paano nyo sasabihin. Hindi yung tipong, kunwari, madalas ka dito sa Christian community, or kahit sa ibang religion, sinasabi nila na, hala ka, makasalanan ka, mapupunta ka sa impyerno. Anong mararamdaman mo pag sinabi sa'yo yon? Masakit, di ba? May ukit yon. Makasalanan pala ako, mapupunta ako sa impyerno. Pero hindi mo sinabi in other way na magiging ma-assure siya na may solution doon. Hindi mo sinabing solution. Sinabi mo lang yung katotohanan na pwede siya mapunta sa impyerno, pero hindi mo sinabi kung anong solution. Masakit. So dito, kailangan, kapag magsasabi tayo ng katotohanan, speak truth in love. Sa alang-alang ng pagmamahal. So example po ulit, dami example, no? Kasi nung bata ako, sino dito yung pinapainom ng magulang ng gamot na panglagnat tas ayaw niyong inumin? Kasi ang pangit ng lasa, ang pakla. Oh, yan, mga bata dito, di ba? Ayaw nila inumin kasi ang pangit ng lasa. Tipong gumuguhit pa sa lalamunan. Tapos parang ikaw, pag may lagnat ka, parang ayaw mo na lang din magkalagnat ulit kasi magkakasakit ka sa pag-inom ng ng panglagnat, di ba? Pero napaka high-tech na po ng technology, no? Ng science, nakaka-invent na rin sila ng iba't ibang klaseng flavor. May strawberry, may orange. Yung tipong hindi na lalagnatin lalo yung bata kakainom ng gamot. So ganun din po yung pagsabi ng katotohanan. We can change the methods of saying the truth. Pero yung substance niya, yun pa din. Pagpapagaling pa din. Nagigets niyo po? Gets po? Okay. Number 4 na po. Di ba? Ang bilis lang. Hindi ko nakita yung oras. Anong oras? Number 4, love conquers fear. Sino po dito yung takot? Sino po yung nakakaramdam ng takot? Taas ang kamay. Sana all, di kayo takot. Sana all talaga. Sino po ulit yung mga takot dito? Taas ang kamay. O sige, kayo na lang. Ayaw nila eh.
Sabi po sa 1 John 4 verse 18, there is no fear in love, but perfect love derives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Lahat po tayo nakakaramdam ng takot every single day. Di ba? Kasi di naman natin alam kung anong pwedeng mangyari sa kinabukasan. Or kung anong result ng exam mo kasi di ka nag-review. Or anong result ng mga ginagawa mo ngayon sa kinabukasan. Di mo alam eh. So nakakaramdam tayo ng takot. Pero, yung courage na binibigay sa atin ng Lord is a form of love. Kasi di ba, nararamdaman nyo minsan yun, yung kahit takot kayo, pero feeling nyo talaga kaya nyo naman eh. Talaga nahahadlangan lang kayo ng takot nyo. And then suddenly, you pray. Tapos biglang instant, because may courage ka na. Kasi it's a form of love of God. Binibigay niya yun sa atin. Courage is not the absence of fear. It's the presence of love in the face of fear. Nandyan yung takot. Pero ang Lord, handa niya ibigay sa'yo yung courage na kailangan mo. And sabi po sa Isaiah 41 verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Sinabi po ng Lord na do not be afraid. Pero hindi po natapos yun doon. Sinabi niya, for I am with you. Hindi po niya sinabi na huwag ka matakot, yun na yun. Huwag ka matakot. Di ba? Parang sinabi na okay ka lang, ganun. Tapos pag sinabi mo okay lang pero hindi talaga, parang yun na yun. Okay ka pala, hindi okay ka. Hindi ganun. Sinabi ng Lord na huwag kang matakot kasi I am with you. Kasama mo ako. Yun ang highlight. Hindi yung takot. Ang highlight doon is I am with you. Sinabi niya po yan sa atin 365 times sa Bible. Hindi lang niya sinabi na do not be afraid. Sinabi niya kung bakit hindi mo kailangang matakot. So kung ikaw, nakakaramdam ka po ng takot ngayon, kasi ako may takot ako ngayon eh. Takot talaga ako humarap sa inyo ngayon eh. Pero I have the courage from God. And yung pinapromise ng Lord sa atin sa araw-araw, promise pa rin yan hanggang mamatay ka. I-fulfill niya yan, yung promise na yan. So great days are ahead because God promised it. So kung natatakot ka ngayon, this is an encouragement to you. Nakasama mo ang Panginoon kahit anong mangyari. Number 5, love offers grace. What is grace? Ano po ba yung grace? Grace is a gift from God to those who do not deserve it. Ikaw, kaya ka nandito, kaya ako nandito, it is because of the grace of God. Wala naman tayong magagawa eh, kung wala ang Diyos sa atin eh. Sabi po sa Ephesians 2 verse 8 to 9, for it is by grace you have been saved, through faith, and this is not yours from yourself, it is a gift from God, not by works, so that no one can boast. Wala kang pwedeng ipagyabang sa Lord kasi lahat ng meron ka galing sa Kanya. Amen po? Sabi po sa Colossians 3 verse 13 to 14, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. So kung ang Diyos nga nakakapagpatawad, tayo pang tao, kung ang Diyos pinatawad ka, ikaw pa, hindi mo kaya magpatawad sa kabila ng mga ginawa natin sa Kanya. So His grace is the expression of His love. So yung pagkamatay po ni Jesus Christ is a gift for us. It is a gift of life for us. So i-treasure nyo po yun at wag nyo pong hayaan na kunin ng mundo yun sa inyo. Number 6, love brings healing. Nung last week, natakil po natin yung about sa healing. Tama po? Hala, limot na. Tama po?
And yung healing, hindi siya basta-basta. Tama po. There's a process. Hindi yan instant na isang click lang, healed ka na. Hindi ganun. So dito po, i-share ko yung story ni Simon Peter sa John 21 verse 15 to 18. So si Peter, naalala niyo po nung bago ipako si Jesus Christ, pinagkanulo niya si Jesus ng ilang beses. Ilang beses niya tinakwil si Jesus? 3 times. So dito sa story na to, 3 times tinanong ni Jesus, sabi niya, Simon, do you love me? Mahal mo ba ako? Sabi ni Jesus. At syempre si Simon, sasagutin niya, oo, Lord, mahal kita. Alam mo yan. So nasaktan si Peter kasi tinanong siya ni Jesus ng 3 beses. So anong parang picture nun? Parang nagdududa ka na mahal kita? Parang ganon. Pero ginawa ni Jesus yon hindi dahil hindi niya alam na mahal siya ni Simon Peter. Sa totoo lang, alam niya na mahal siya ni Peter. Pero ginawa niya yon para kay Peter. To start healing. Kasi 3 beses siyang pinagkanulo, di ba? So 3 beses din niyang tinanong si Simon. And that's the point na nag-heal na pala si Simon Peter after nun. Kasi aalis na si Jesus nun akit na siya, pabalik na siya sa langit. So nung iniwan niya si Simon Peter, nagkaroon ng pag-asa si Peter. At ganoon din po sa atin. Kung ano po yung mga pinagdadaanan ninyo sa buhay, asahan po ninyo na si Lord, nandyan din po siya. Search within your heart, nandyan siya. And gusto ko rin pong i-share yung Psalms 34 verse 18. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. If you are brokenhearted today, the Lord is beside you. Alam niya kung anong pinagdadaanan mo. And sabi sa 2 Kings 20 verse 5, I have heard your prayer and I seen your tears. I will heal you. Minsan, parang nararamdaman natin na, Lord, nandiyan ka ba? Minsan may ganun tayo mga points sa buhay natin. Pero ang totoo, nandiyan lang si Lord. Ayaw mo lang pansinin. Alam ni Lord lahat ng prayers mo. Alam ng Lord bawat patak ng luha mo. Alam niya yan. Inaantay ka lang niya na magsabi sa Kanya. So, dito po, makikita natin na love always makes a way. Wow. Diba? Kasi si Jesus nga, gumawa siya ng way para makapag-heal si Simon Peter. Ikaw din. Ganon din ang gagawin niya sa'yo. And, hindi ko po sasabihin sa inyo na si Lord, pagka-Kristyano ka na magaan ang buhay mo. Hindi ganon po ang buhay. Kahit ano pang religion mo, merong pain talaga and may suffering. Kahit ano pa yung pinaniniwalaan mo, there's struggle, there's challenges, there's circumstances na magbe-break sa'yo. Pero anong advantage natin? We have the God that will heal you. Pinangako ng Lord sa atin na ang buhay na meron ka ngayon, nasasaktan ka man, alam niya yung nararamdaman mo at alam din niya kung paano kanya i-heal. Ganyan ang Diyos natin. Hindi niya pinangako ang buhay na walang suffering. Hindi niya pinangako yun. Ang pinangako niya, He will be with you and He will heal you. So, tayo po, bilang mga tao, hindi po tayo parang robot na ito na lang yung buhay natin. So kung kayo po, meron po kayong mga pinagdadaanan ngayon na humahad lang po talaga sa relasyon ninyo sa Diyos, this is the time to surrender everything to the Lord para mag-heal din po kayo. So number 7, in connection po sa Revelations 21 verse 8, sabi po, 21 verse 4, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death,
or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. Alam naman po natin na Revelation is the last book of the Bible. Nandito po yung mga revelations. Dito sa lupa, dito sa mundo po natin, there's suffering. Pero gusto ng Lord sabihin sa inyo ngayon na meron kayong buhay na walang hanggan as long as you believe in Jesus Christ. So yung mga pain na nararamdaman ninyo ngayon, there's love from God na magwa-wipe ng tears ninyo, and someday there will be no death or mourning. Doon sa pupuntahan po natin, yung nilulook forward natin, there are no pains. Wala na pong sakit at wala na pong pagdurusa sa lugar na yon. Gusto ng Lord na tignan natin yung buhay ng hindi lang ganito. Hindi tayo nakafocus lang sa yaman ng mundong to. Hindi tayo magfo-focus sa kung anong kayang ibigay ng mundo. Ang pinofocus po natin is kung ano ang kayang ibigay ng Diyos sa inyo pagkatapos ng mundong to. Gusto niya po magkaroon tayo ng eternal perspective, hindi po yung hanggang dito lang. Ganon kalaki ang pangarap ng Diyos para sa inyo at para sa akin. Sabi niya po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Jesus is the only way to eternity. This is the time na dapat tinatanggap na natin si Jesus as our Lord and Savior. Huwag na po natin isipin na may bukas pa naman, may next year pa naman. Hindi po gano'n ang buhay. Hindi po natin sigurado ang buhay. Kaya ngayon pa lang, kailangan tatanggapin na po natin si Jesus as our Lord and Savior. And that is the love of God. Ganyan kalala ang pagmamahal ng Lord sa inyo. And sabi po niya sa 1 Corinthians 13 verse 13, "Three things will last forever, faith, hope, and love. And the greatest of this is love." So meron man pong bagay na mawawala, ang hindi po mawawala ay ang pagmamahal, ang pag-ibig, love. Yan po ang hindi mawawala. And sabi rin po niya sa Psalms 136, verse 1 to 26, to summarize these verses, sabi po doon, His love endures forever. Kung may pagmamahal man po na hindi po nawawala, yan po ang pagmamahal ng Diyos sa inyo, sa pamilya nyo, sa akin, at sa buong sambayanan natin. Hindi po mawawala yan. And gusto ko lang po i-share na nagkaroon ako ng encounter noon sa lola ko. Sabi ko po, ano yung natutunan mo sa marriage nyo ni Lolo? Kasi magko-couples night yun, so parang naghuhugot ako ng something na kailangan kong hugutin. Ano yung natutunan mo sa pagmamahalan nyo ni Lolo? Ang sabi niya, love continues. Tuloy-tuloy. It will grow. Hindi daw yun yung tipong mababawasan. Ang pagmamahal, lalo siyang nadadagdagan every single day. Sana ganun din po ang pagmamahal din natin sa Lord. Hindi po tayo nababawasan ng pagmamahal. Dapat lalo tayong lumalawak at lalo tayong lumalalim sa pagmamahal ng Diyos. And as I end po dito sa ating pong message, gusto ko pong sabihin sa inyo na mahal po kayo ng Panginoon. Alam niyo po, hindi ko po kayang i-describe kung anong klase pagmamahal ang pwede ibigay sa inyo ng Lord. Kasi ako personally, I have my own definition of love. Pero yung pagmamahal talaga ng Lord, hindi po kaya. Hindi po natin kayang i-describe lang sa mga ganitong salita. So I challenge everyone na today, let's spread love. Lalo na po sa mga pamilya natin. Lalo na sa mga taong hindi ka mahal-mahal. And Jesus is telling us na we must choose to love people. Let us choose to love people the way Jesus loves us.
Hindi tayo magmamahal base lang sa feelings. Hindi tayo magmamahal base lang sa kung anong pinagdadaanan natin. Magmamahal tayo dahil si Lord, binahal niya tayo. Hindi natin kayang magmahal, sa totoo lang. Pero kakayanin natin kasi si Lord, napaparamdam yun sa atin. And alam niyo po, napakalaking bagay yun sa isang taong wala pa sa Diyos, na iparamdam niyo po sa kanila yung pagmamahal ng Diyos. Kasi hindi man natin ma-change permanently ang mundong ito, but we will change their world. We will change their perspective sa buhay. And gusto po ng Lord na mamuhay tayo hindi ayon sa kung anong trato ng mundo sa atin. Mamuhay tayo sa kung anong trato ng Diyos sa atin. So sige po, samahan niyo po ako sa aking pong pag-end. Let's all rise.